Oo na. Alam kong matagal kang naghintay sa kasunod na episode. Pasensya na. At ako'y nagkatrangkaso at nawalan ng boses. Tapos binaha pa. Pero huwag kang mag-alala. Okay na ako. At tuloy-tuloy na ang kwentong ito. Mahal ko kayo mga Bebe Loves. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sobrang cute talaga nung kuting na napulot ni Francis. Ang liit, tapos ang kapal ng balahibo. Pero syempre, mas cute pa din si Francis. Kaya naman, eto, nung matutulog na kami, naghanda na ako ng maliit na kahon na nilagyan ko ng damit ko. At dito matutulog yung anak namin ni Francis na si Tentacles. Isang gabi na naman. Isang gabing naging saksi si Tentacles sa mga naging kaganapan kung paano kumain si Francis ng hotdog sa gitna ng hating gabi. At kinabukasan nung magising kami, diretso pasok sa school. Tapos sabay kakain ng tanghalian at sabay din kaming uuwi. At ang maliit na kuting, si Aling Yoli ang nag-aalaga kapag wala kami sa bahay. Nakakatuwa si Aling Yoli. Kasi naman, para daw siyang may alagang bata na pinapadede ng gatas. Pikit pa kasi ang mga mata ng kuting namin. Kaya gatas talaga dapat ang pagkain at eto. Sa gabi kami naman ni Francis ang nag-aalaga. Naalala ko tuloy si Pinky nung maliit pa siya. Kapag nagugutom kasi yun, ay nako, hindi yun umaalis sa tabi ko. At kapag nakakain na, matutulog na yun sa papag ko. Eddie, sabi ni Mama, umuwi daw tayo sa weekend, kaya lang nakakapagod, kaya sabi ko baka next month na lang. Francis, ang tagal naman ng next month. Siguradong miss na miss ka na ng mama mo nun. Eddie, paano pala kapag nakagraduate na ako? Mas mauna ako makatapos sa'yo. Francis, ano bang plano mo pagka-graduate mo? Medyo matagal kasi yung course ko. Eddie, plano ko maglakbay sa Europa. Tapos doon ako magtatrabaho. Tapos kapag nakagraduate ka na, magsasama na tayo doon. Francis, bakit gusto mo doon? Malayo yun. Paano tayo magkikita? Eddie, may video call naman at saka pagka-graduate mo, uuwi ako, promise. Tapos isasama kita sa pag-alis ko. Francis, alam mo, kahit matagal pa yan, parang nalulungkot na ako sa pagsapit ng araw na alis ka. Tapos mag-isa na lang ako. Eddie, mabilis lang naman lumipas ang panahon. Basta sa pagsapit ng araw na yun, magpapakasal tayo doon sa malaking simbahan. Tapos kasama natin si Pinky at si Tentacles. Sa totoo lang, kapag naiisip ko ang mga bagay na sinasabi ni Francis tungkol sa mga plano niya,
Parang nalulungkot na ako kaagad kahit malayo pa yung araw na yun. Kakayanin ko ba na wala si Francis? Kakayanin ko ba na hindi siya nakikita at nayayakap? Parang di yata kaya. Pero matagal pa naman yun. At alam ko magbabago pa ang isip niya. Eddie, matulog na tayo. Sige Francis, matulog na tayo. At huwag mo akong gigisingin ng hating gabi. At eto, ngumiti lang si Francis. At aba, sa pagsapit ng hating gabi, nagising na lang talaga ako dahil kay Francis. Na kumakain na naman sa hating gabi ng paborito niya. Ay nako. At sa paglipas ng bawat araw, buwan at taon, hindi ko namamalayan na napakabilis pala talagang lumipas ng mga oras. Kasi sa araw na to, magtatapos na si Francis kaya ito. Malungkot ako. Halos 5 taon nang nakalipas at tila ba nanumbalik sa akin ang lahat ng pinag-usapan namin sa nakaraan. Ayokong umalis si Francis kaya nga di ko inuulit sa kanya yung pinag-usapan namin sa nakaraan. Baka kasi nakalimutan na niya yun at hindi ko na ipapaalala sa kanya ang mga bagay na yun. Para di na siya aalis. Para di na niya ako iiwan. Para masaya lang ako palagi. Matapos ang graduation ni Francis, isinama niya ako at si Aling Yoli kasama ang buong pamilya niya sa isang restaurant na unang beses kong marating. Siguradong napakamahal dito. Pero si Aling Yoli, di nagpatinag. May baon siyang eco bag. Mama, next month aalis na ako. Anak, Francis, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Paano si Eddie? Mama, Papa, napag-usapan na namin yan noon. At kapag nakatapos na siya, magsasama na kami dun. Akala ko, nakalimutan na ni Francis yun pero pangarap niya yun eh. Ano bang magagawa ko? Hindi ko naman pwedeng pigilan ng mga bagay na gusto niyang gawin. Eddie, malapit na ako umalis. Francis, iwanan mo talaga ako. Eddie, aalis lang ako pero di kita iiwan ng matagal. At saka, makikita pa naman tayo ah. Walang magbabago. Mahal na mahal kita. Francis, ano pa bang magagawa ko? Basta pagdating mo dun, mag-iingat ka palagi. Oo naman, Eddie. At saka, 1 month pa ako na mananatili dito kaya susulitin natin na okay. O siya mga anak, tama na ang drama. Kumain na tayo at magpakabusog kayo. Wika ni Aling Yoli. Sa totoo lang, ang hirap kumain ng ganito. Yung tipong parang aagos ang mga luha ko. Bakit pa kasi aalis pa si Francis? Paano na ako? Wala nang magigising sa akin sa ating gabi. Ang dami-dami namang simbahan dito. Bakit pa dadayo pa siya sa Italy? Pero kapag iniisip ko talaga ang pag-alis ni Francis, parang di ko kakayanin. Kasi malayo yun at di ako sanay na mawawala siya sa tabi ko.
Eddie, kumain ka ng madami. Masarap dito. Tsaka mahal yung food. Salamat, Francis. Tama ka. Ang sarap nga. Sa totoo lang, di ko maramdaman na masarap yung pagkain. Mas nangingibabaw kasi yung kalungkutan sa puso ko. At sana, di na lang siya umalis.